Ito nga pala mga mare ang kaganapan kahapon. So dahil nakabili na nga ako ng walis tingting para magamit, inunahan naman akong maglinis itong batang to. Kaya sabi ko na lang, sige ikaw na lang magwalis at ako na lang yung magbibideo sa'yo. Total sabi mo strong ka na. Pero dahil nga hindi pa niya masyadong mahawakan yung walis tingting ay puro buhangin nga yung nadadakot niya. Pero kahit ganon, masipag siya, matigas man ulo niya, pero pag inutusan mo sa gawaing bahay ay ginagawa niya, lalo na pag pinagwalis mo sa loob ng bahay o kaya dito sa bakuran. Inawat ko na nga pala siya sa pagwawalis kasi sabi ko maalikabok, baka magkasakit ka. Alas 5 na nga ng hapon dyan, pero maalinsangan pa din. Naggamas nga ako ng konti, pero sabi ko itutuloy ko na lang bukas kasi oras na naman ng pagluluto ng kanin. So dahil hindi pa nga maganda yung lagay ko dyan na hindi pa ako masyadong nakapag-video, kaya kinabukasan pa lang talaga ako kumilos ng maayos. So ito na nga, pinaggayak ko na nga ng babauning kanin yung asawa ko. Naglagay na nga rin pala ako dyan ng ulam, yung tira naming itlog at saka yung tira naming chicharong bulaklak. Para nga daw hindi na nga siya bumili ng ulam. So, syempre, pagkaalis ng asawa ko, yung mukha ko naman yung nilinis ko. Syempre, hindi naman porket housewife na lang tayo, yung gawaing bahay na lang yung ginagawa natin. Syempre, kailangan din nating alagaan yung sarili natin para hindi tayo ipagpalit sa iba ng mga mister natin. Charis! Kaya habang hinihintay ko yung anak kong magising, yan muna yung inatupag ko. Napakasarap pa ng tulog niya dyan, tulog mantika. Sa ama niya to nagmana kasi hindi naman ako ganyan matulog. Pero okay lang yan kasi bata ka pa naman. Sulitin mo ang pagtulog kasi paglaki mo, lagi ka nang kulang sa tulog. At dahil gising na siya, ang una niyang hinanap syempre yung daddy niya. Sabi ko pumasok na. Bago ko siya pinakain ay pinainom ko muna siya ng gamot. Sabi ko nga konting tiis na lang kasi gagraduate na siya sa 6 months na gamutan. Nakakaawa nga kasi ganitong edad pa lang ay nararanasan niya na yung mga ganitong sakit. Pinagluto ko nga siya ng kanyang ulam, itlog na lang kasi yun nga ang request niya. Pinagluto ko na nga rin pala siya dyan ng favorite niyang sinangag. Bandang alas 2 naman ng hapon ay naisipan kong maglaba. Kaya naman sinegregate ko muna. Segregate? I mean pinaghiwa-hiwalay ko yung mga damit na lalabhan ko. O diba hapon na saka palang maglalaba. Ewan ko pero mahilig akong maglaba sa hapon eh. Mahirap kasi pag natabunan na naman ako ng labahin tapos tatabunan din ako ng tiklupin. Sana nga nagigipera na lang yung labahin no para kahit dumami ng dumami ayos lang. Ay nako, ba't kaya kapag ka nasa bahay ka lang ang dami mong naiisip? Minsan naiisip ko hanggang ganito na lang ba ako? Bigla-bigla na lang akong nagbe-breakdown. Minsan naiisip ko magtrabaho na lang kaya ulit. Kaso nga lang yung anak ko paano na naman? Lagi ko na naman ba siyang kasama sa trabaho, kawawa naman. Simula kasi nung maipanganak ko siya ay kasama ko na talaga siya sa trabaho. Nagka-pandemic lang naman kaya nahinto. Pero nung bumalik na ulit sa normal ang pamumuhay, naisama ko na ulit siya sa pagtatrabaho. Na-stop nang ulit nung mag-aaral na siya hanggang ngayon dahil mag-aaral na ulit siya. Kaya sabi ko sa sarili ko, saka ka na lang ulit magtrabaho self kapag kaya na nung anak mo, pumasok mag-isa. Ang hirap kasi kapag isa lang yung nagtatrabaho. O siya mga mare, hanggang dito na lang ulit. Ang dami ko na palang nasabi. Hanggang sa susunod na kabanata, paalam!